magsilbing aral itong mga babae pa naman ng mga ito na sobrang tatapang. Kaya talagang nag-proud kaming mga Bonateros na part kami ng Noisy 37 na yan. And ngayon, unti-unti, na-expose na lahat ng mga ginagawa ng mga nasa gobyerno sa atin. Tayo ang totoong gobyerno. Kayong lahat. Walang Pilipinas kung wala kayo. Kailangan lang natin maglagay ng mga matitinong tao. Kung track record ang pag-uusapan, kompleto itong mga nasa Duterte senatorial balls. Lahat yan may mga resibo, may mga napatunayan. Hindi magiging matagumpay lahat ng mga plano ni Pastor Apollo Kibuloy mag-isa. Kailangan po niya ng mga kasama. Kaya hindi ko na po pahabain pa. Malapit na po yung eleksyon. Tuwing eleksyon po, doon lang po tayo pantay-pantay. Ang boto ng mayaman at ang boto ng mahirap, parehas ng bilang. Kaya po, gamitin po natin ng tama. Kung gusto po natin na magkaroon tayo ng magandang Pilipinas, simple lang po. Kung hindi kayo nakinig kay Pangulong Duterte noong 2022, hopefully, ngayong 2025, babawi tayo, lahat tayo makikinig kay Pangulong Duterte. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Boss Dada, isa sa mga Bonateros. At syempre, binabati pala natin, nakikiisa ang lahat ng mga pilit po sa Bonateros brother. Magbibigay po ng kanyang mga pahayag patungkol po sa KOJC, pagkakakilala niya kay Pastor Apollo Kibuloy. Tawagin natin si Judean, Master Judean Morboso. Magandang araw po sa inyo lahat. Pasensya na po, nag-concert talaga kami gabi. But anyway, magandang araw! Hong Kong! Gusto niyo ba umuwi ng Pilipinas? Mag-ipon muna kayo. Mag-ipon. Oo, para man pang uwi. Anyway, kaya naman po tayo, kayo mga OFW, kaya po kayo nandito sa Pilipinas tuloy. Sa Hong Kong or sa iba't ibang panig ng bansa dahil mahirap po sa atin. Mahirap po ang Pilipinas. Wala tayong may pakain sa ating pamilya. Kaya po tayo ay lumalabas para magsakripisyo para sa ating pamilya. Kaya naman po tayo tinatawag. Kayo po ay kami po ay saludo sa inyo dahil kayo po talaga ang mga tunay na bayani sa Pilipinas. No? Yan yung mga politiko. And of course, gusto mo i-acknowledge po lahat na natin sa ating harap dahil sa pagbibigay ng oras para makapunta dito at makausap ang ating mga kababayan sa Hong Kong. Magandang araw po sa inyo lahat. At kumustahin po natin yung maraming tao na nandyan pa sa labas na hindi makapasok. Kabayan po natin sila sa labas. So, nung tinanong ko po kayo kung gusto nyo na umuwi, syempre lahat naman po tayo. Gusto natin umuwi sa sarili nating bansa. Kaya na ang problema, wala po tayong maayos na trabaho, wala po tayong maipakain sa ating pamilya dahil sobrang kahirapan. Now, bakit po tayo naghihirap? Paulit-ulit po tayo na hindi sumusunod sa tama. Paulit-ulit po tayo na hindi naniniwala sa mga nagpapayo po sa atin. No? Naglalagay po tayo ng mga hindi magandang halimbawa dyan sa ating gobyerno. Okay. Now, mga kababayan, nandito po tayo para pasalamatan si President Duterte na nagbigay sa ating bansa na kahit papaano ay maunlad, tahimik, at may pagmamalaki nating Pilipinas. Tama po ba? Yes. Pinagmalaki po ba natin ang Pilipinas noong si President Duterte ang presidente? Lahat po tayo naniniwala. No? Ngayon po ba, maniniwala pa rin tayo kay President Duterte? Ang gagawa po nito nasa likod ko, eh.
Nawala. Ang gugwapo nila, yun. Etong mga ito, gusto ni PRR dito eh. Gusto rin po ba natin sila? Pero, number one dyan si Pastor Apollo Sigibuloy kasi kami po tulad ng sinabi ni Manang kanina, kami po ay mga kritiko ni Pastor Apollo Sigibuloy at kami po ay naimbitahan doon sa kanilang harian at imbes na po kami ay kagalitan, kami po ay tinuring na kaibigan. Kaya po bilang kaibigan, ang pagsusuklian namin, yung pagturing namin sa amin na kaibigan, na pagiging kaibigan din. At hanggang sa kahuli-huli ng laban, tatayuan po namin dahil ganun po ang tunay na kaibigan, hindi tinatraidor. Di ba? Now, pagka maraming pagkain sa Pilipinas, uuwi na po ba kayo? Maraming pagkain kasi araw-araw kumakain tayo, yun po ang pinagtatrabahuan natin, pagkain. Now, nung nasa nasa Kingdom of Jesus Christ, halos oras-oras kumakain kami. Oras-oras kumakain kami dahil napakaraming pagkain sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Nagtataka kami kung saan ang gagaling. Wala naman silang katungkulan sa gobyerno. Doon po kasi pumapasok yung zero corruption. Zero corruption. Naniniwala po ba kayo na yung gobyerno natin kayang pakainin ang buong Pilipinas kahit sa loob pa ng isang taon? Napakarami po ng pera natin. Napakarami ng pera natin sa Pilipinas. Okay. I-acknowledge po muna natin si Atty. Jimmy Bondo. Okay, tuloy na natin. Bakit hindi nagugutom ang mga taga OJC? Dahil marami po silang supply ng pagkain. At lahat po yan libre. Gusto nyo ba ng libre pagkain sa Pilipinas? Now, pipili lang po tayo, maghanap lang po tayo ng matino. Okay? At pasalamatan din po natin, yung pagiging magkaibigan ni Pastor Apollo Sigibuloy at ni President Duterte. Naniniwala po ba kayo na malaki ang impact ni Pastor Apollo Sigibuloy kay PRRD? Dahil sa mahabang panahon, si Pastor Apollo Sigibuloy po ay naging spiritual counsel ni Pangulong Duterte. Sa tingin ko, bilang isang tao, si Pastor Apollo Sigibuloy ay naging bahagi ng tagumpay ni President Duterte. Noong panahon ng pandemya, kahit yung mga kababayan natin hindi makapagtrabaho, mahihirap, hindi nagutom dahil pinakain ng gobyerno ni Duterte. Ngayon, mga kababayan, si Pastor Apollo Sigibuloy, although hindi po siya politiko, hindi politiko si Pastor Apollo Sigibuloy, pero marami siyang plano sa Pilipinas. Marami siyang plano at katulad ng kinuwento ni Sister Nori kanina, lahat ng plano ni Pastor Apollo Sigibuloy sa kanilang kingdom ay natupad sa kanilang kingdom. Totoo po ba? Lahat po yan natupad. Sa tingin nyo, kung may paplanuhin si Pastor Apollo Sigibuloy sa Pilipinas, sa tingin nyo matutupad kaya? Dahil natupad po yung mga plano niya sa Kingdom of Jesus Christ. At dito, sa ating mga kababayan na mga magsasaka, ito na po ang pagkakataon natin na magkaroon po ng talagang susuporta sa inyo. Walang iba kundi si Pastor Apollo Sigibuloy. Dahil si Pastor Apollo Sigibuloy, gagawin niya mayroon siyang solusyon rice to rice. Ibig sabihin, yung palay natin, palalaguin natin. At pumapasok na naman dyan yung zero corruption. Pag hindi kinurap,
ang pera sa agrikultura, ibig sabihin, maganda po ang magiging resulta. At ang solusyon dyan ni Pastor Apollo Kibuloy ay magandang pamamahala at magandang pakikipag-ugnayan sa mga magsasaka at doon po sa mga dealer, rice, retailer. At siyempre, isa sa mga plano ni Pastor Kibuloy po ay bibilhin niya lahat po ng mga produktong bigas ng mga magsasaka. At hindi po dyan, marami pong mga batas na umiiral sa Pilipinas ngayon pero hindi po natutupad talaga. Katulad ng mga libreng mga apuno at suportang pinansyal sa ating mga magsasaka. Now, kung ang Kingdom of Jesus Christ, patagumpay nila na napapakain ang kanilang mga miyembro, sa tingin ko po, si Pastor Apollo Kibuloy, magagawa yan sa buong Pilipinas. Dahil po, lahat po ng problema sa Pilipinas, meron pong solusyon, hindi lang po talaga sinasapuso ng dapat na sumusolusyon po dito. Alam niyo po, si Pastor Apollo Kibuloy ay katulad ni Ibanang Bay kanina. Ako po, pagkatawag ko si Pastor Apollo Kibuloy na adik. Si Pastor Apollo Kibuloy ay adik sa kalinisan, adik po sa kasipagan, at adik po sa pagmamahal sa Pilipinas natin mahal. Nakikita naman po natin yan, no? Nakikita naman po natin yan mula noong umpisa at hanggang sa ngayon po. Now, inaawit po namin sa inyo. Hindi po kami humaharap dito para suportahan ng politiko. Humaharap po kami dito para suportahan nyo yung mga leader na pambato po natin. At syempre, yung mga taong ito ay nakakasiguro tayo na may pagmamahal sa Diyos at sa Pilipinas natin mahal. Maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat, Sir Jude, sa inyo pong mensahe ng pagpapatotoo. Praise Father. At ngayon po mga kababayan, sa pagpapatuloy ng ating pong pasasalamat sa araw na ito, meron po tayong espesyal na panauhin na makakasama natin at mag-aatid po ng mensahe ng kanyang pasasalamat. Ating po tinatawag ang Philippine Vice President